Muntik ko nang hiwalayan ang asawa ko dahil sa tuwing nalalasing siya, lagi siyang sa shorts niya. Dear Ate Ann, tawagin niyo na lang po akong Marilu, 36 years old, at may 2 anak. Naisipan kong i-share ang kwento ko dahil sa sobrang bigat na ng loob ko at parang wala na akong ibang malapitan. Kaya ito na nga ang nangyari. Okay naman kami ng asawa ko noong una. Kapag kasama namin sa inuman ang mga barkada, lagi kaming masaya tawanan at kwentuhan. Pero habang tumatagal, napansin ko na may kakaiba na sa asawa ko kapag nalalasing siya. Madalas na siyang sa shorts niya. Una, akala ko aksidente lang. Pero habang tumatagal, halos buwan-buwan nang nangyayari. Pagkatapos ng inuman, palaging may extra trabaho para sa akin, maglilinis ng kalat niya. At yun nga, hindi lang basta kalat literal na Minsan, sabi ko baka may sakit siya o baka may iba siyang pinagdadaanan, pero sabi niya normal lang daw yun kapag nalalasing siya. Ano naman ang normal sa ganito? Hindi ko na alam kung magagalit ako o maaawa. Alam mo yung tipong sabik ka na magpahinga, tapos bigla kang papagurin ng hindi mo inaasahan. Para akong tumayong yaya niya pero imbes na bata ang pinaglilingkuran ko, asawa ko ang iniintindi ko, na tila wala namang pakialam sa nangyayari. Isang gabi, sumobra na talaga. Kadarating lang niya galing inuman, lasing na lasing. Tapos ayun na naman, hindi na umabot sa banyo. Umupo siya sa sofa namin at nagkalat na naman. Sobrang inis ko na talaga nun. Nasabi ko sa kanya, kung hindi mo kayang kontrolin yan, maghiwalay na tayo. Hindi ko na kaya ang ganito. Naiyak na ako sa galit at frustration. Hindi naman kasi ito normal, Ate Ann. Minsan naiisip ko, sino bang gumagawa ng ganito? Pero sa totoo lang, hindi niya ata sineryoso yung sinabi ko. Para bang wala lang sa kanya ang lahat. Pinagpatuloy lang niya ang pag-inom at tuwing uuwi siyang lasing, ako na naman ang maglilinis ng kalat niya. Hindi na ako makatulog ng maayos dahil sa stress. Ang hirap pag ako lang ang nagtitiis. Napaka-toxic na ng sitwasyon namin, pero mahal ko siya kaya patuloy ko siyang iniintindi. Pinagsabihan ko rin ang mga kaibigan niya. Sabi nila, wala yan, ganyan lang talaga yan pag lasing. Tanggap na nila pero ako, hindi ko na kaya. Gabi-gabi kong iniisip kung ano ba talaga ang gagawin ko. Isipin mo, ako pa ang mag-a-adjust para lang kayanin ang ganitong sitwasyon. Saan ba ako lulugar? Ako na lang ba palagi ang magpapasensya? Sa sobrang stress ko, napag-isipan ko na talagang tapusin na lang ang lahat. Pero heto pa rin ako, nagtitiyaga at umaasa na magbabago pa siya. Sana mabigyan mo ako ng payo, Ate Anne, kasi hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin ito.